you, Mr. Chair. Magandang umaga po sa lahat. Magpapasalamat ako sa aking chairman ng Committee on Health sa pagpapatawag ng hearing na ito na siguro napapanahon, no? Dahil po sa mga isyung lumabas ngayon, lalo na po doon sa katatapos na BICAM na kung saan po na zero ang PhilHealth. So may mga katanungan tayo mamaya kung ito, gaano ito maapektuhan, gaano to, kung paano rin to gagawa ng paraan. Dito man nakarang araw po ay naging mainit ang usapin. Sabi ko nga po, ang usapin ang pag-zero ng Kongreso sa 2025 budget ng PhilHealth, yung pong subsidy. Naunawaan po natin ang pangamba ng ating mga kababayan na mawala ang inaasahan nila na kahit kaunting ginhawa na maaring maihatid sa kanila ng PhilHealth. Ngunit kahapon, sinabi ng sa hearing po sa House of Representatives, sinabi po ng PhilHealth President na si Manuel Ledesma na totoong may surplus funds. Ang PhilHealth amounting to 150 billion. Pero ang tanong ng lahat, maapektuhan ba ang operasyon ng PhilHealth sa susunod na taon at ang mga pinangako nitong enhanced benefit packages pursuant to the Universal Healthcare Act, pati na rin po ang pagbababa ng premium contributions para sa ating mga direct contributors. Magkakaroon ba ito ng epekto sa pagpapalawak ng mga benefit packages para sa ikagiginhawa ng ating mga kababayan? Ano ang magiging epekto kapag naipasa ng Kongreso ang panukalang pababain ang PhilHealth contributions? Incidentally, Mr. Chair, ay naipasa na po natin. Nagpapasalamat ako kay Senator Bongo dahil po ay pinayagan na tayo mag-hear ng subcommittee on the UHC amendments. Pinasa po natin ito, Mr. Chairman, August 27 yata, 2024. So we're hoping that our counterparts in the House of Representatives would be able to prioritize ito pong UHC amendment. August pa ho natin na ipasa. Sana po ay i-prioritize ang ating po mga counterparts sa House of Representatives. Itong nakaraang mga araw ay marami po nangamba para sa kawalan ng subsidiya na binigay sa PhilHealth para sa susunod na taon. It is noteworthy to consider looking to the current laws that have categorically earmarked funds for PhilHealth for the implementation of UHC, specifically Section 14 of RA number 11346, or the syntax law. According to the law, 50% of the total revenues collected from excise tax on sugar sweetened beverages, to which 80% will go to PhilHealth for the implementation of UHC. 50% of the revenues collected from the excise tax on alcohol products, to which 80% will go to PhilHealth for the implementation of UHC. And also, 50% of the total collection from tobacco products, to which 80% will likewise go to PhilHealth for the implementation of the Universal Healthcare Act. Revenues from excise tax on heated tobacco products and vapor products, to which 80% will go to PhilHealth, again, for the implementation of UHC. So siguro, Mr. Chair, ito magiging katanungan dahil po ito earmark. Paano po ang treatment na ito? No, siguro next time, we will ask DBM on how this will be treated. Kaugnay po ng mga ito, Mr. Chair, nais kong ulitin ang aking adikain na ma-establish ang Joint Congressional Oversight Committee on Universal Healthcare Implementation in accordance with Section 39 of the UHC Act. Sa oversight nito, makapagsasagawa na tayo ng assessment kung ano na ang inabot ng Universal Healthcare Act. Ang batas po na ito ay may tinuturing na landmark legislation ay nagtatalaga sa PhilHealth bilang isa sa pangunahing may kinalaman at responsibilidad sa maayos sa patupad ng mga individual-based health services. Sana po ay maisagawa natin ito sa pagbabalik ng sesyon sa susunod na taon upang mabigyang kapanatagan ang ating mga kababayan. Incidentally, Mr. Chair, 2025 marks the 6th year already. Going 6th year tayo. 2019 po ito. Pinirmahan ng Pangulong Duterte sa inyo ring tulong, no, na ipirma ito 2019, implemented 2020. So entering 5th year of implementation na dapat lang siguro magkaroon tayo ng oversight committee hearing para po kung saan ba nagkulang, sa nagkamali, ano ang kailangan gawin para mas maging epektibo po ang ating pong PhilHealth at iba pang ahensya para po sa Universal Healthcare Act. Mr. Chair, ang importante, kaya na nabanggit niyo kanina, ang talagang pakay ng Universal Healthcare Act, may ibaba ang out-of-pocket expense ng bawat Pilipino.
Kaya nga po, nagpapasalamat ako sa inyong hearing na ito dahil naging katanungan bakit merong excess funds, gayong marami pa ang nahihirapan na mabayaran ang kanilang hospital bills. Sana po ay talagang maitaas na ang case rates at benefit packages nang sa ganun ay mas maging epektibo na ang ating pong implementasyon ng Universal Healthcare Act sa dadating taon. Ang importante, yung tao po, no, hindi natin importante na mayroon tayong savings o excess funds na importante. Yan po ay nararamdaman ating makambayan. Muli, Mr. Chair, maraming salamat po at sana ay maging mabunga ang ating pagdinig sa araw na ito.